Tell me honestly, kailan yung huling beses na nakatulog ka ng mahimbing kahit may mga problema sa iyong negosyo? Kung hindi mo na maalala, baka hindi ka kulang sa kapital, hindi ka kulang sa kliyente, at lalong hindi ka kulang sa hustle. Actually, kulang ka sa peace of mind. Hindi lang kapital, hindi lang sales, at hindi lang connection ang puhunan ng isang negosyante. Yes, yung simpleng ability na makatulog ka ng mahimbing kahit na may mga problema. Para sa akin, yan ang tunay na secret weapon. If you're an entrepreneur na stressed, puyat, at feeling mo parang ikaw na lahat ang sumasalo ng problema, this video is for you. I'll share my own journey, my mistakes, and why peace of mind turned out to be one of the most valuable asset sa negosyo. For those who are new here, I'm Marisa. I'm a home-based entrepreneur. At dito sa Ka-Home Biz channel, we share real talk stories and lessons for small entrepreneurs. Nung nagsisimula pa lang ako sa pagninegosyo dati, akala ko yung sukatan sa pagiging successful ay yung parati kang abala, parati kang busy. Ika nga nila, busy equals growth. 'Di ba? Pero siguro nung time na bata-bata pa tayo na nagnenegosyo, okay lang. Naalala ko nun na bumabangon ako ng maaga and then 'pag hindi ako nakakota, syempre hindi ako satisfied sa sales, then ayan na, mag-o-overtime ako sa gabi. So, ganun yung parating routine. Syempre okay kasi may sales. At ayun, di natin alam, may isang nako-compromise. At yun ay ang ating katawan, ang ating kalusugan. Yes. So, naalala ko dati, kahit na nagba-vitamins ka, kahit na nag-healthy diet ka, kung talagang kulang ka sa tulog, wala. Sisingilin ka pa rin. Yes. So, kailangan balanse lahat. So, nung nagkatrangkaso ako dahil doon, it took me like weeks na maka-recover. Ganun, siguro dahil sa tumatanda na rin tayo, kaya yung recovery period natin is ganun, medyo matagal. So the point here is, minsan dahil sa pagka-busy natin, may mga nako-compromise tayong mga aspeto ng ating buhay na mahalaga at nakakapag-decline sa ating growth actually. What more? Baka familiar kayo sa TAPAL system. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Siyempre sa una, naglo-loan tayo, di ba? Let's be real. Naglo-loan tayo, lalo na kahit nagsimula tayo, sinasabi natin na pwede naman tayong magsimula na walang puhunan. Actually, pwede pala. Actually, pwede. Pwede kang magsimula ng walang puhunan kasi nga, pwede kang magsimula sa iyong skills, kung ano yung nasa sayo ngayon. Ang problema ngayon, natutunan natin na umutang. Kita natin yung value ng loan. Ang problema on the process, kapag nagkukulang tayo ng cash flow, andun na yung naglo-loan tayo. Naalala ko nung time na yon, nagawa ko yun yung tapal system. Kung saan-saan ka na lang kumukuha ng pangtapal mo sa butas. Meaning, kung saan-saan ka minsan naglo-loan, minsan nga tiniterm mo pa na investment. O, di ba? Ang dami palang mga financing institution. At doon, na-try ko talaga yung weekly na may 2 to 3% yung porsyento niya. O, meron pa nga mas mataas actually. Marami pang mas mataas. Pero ako, dahil yung kanyang system is yung parang character loan siya, at first okay siya. It's a quick fix. Pero later on, na-realize ko, parang sa interest pala napupunta halos yung mga kinikita ko. Eh, syempre, yung business ko ganun kalaki. So, yung kita rin, hindi din ganun kalaki. So, dun ko na-realize na it's a quick fix solution dahil tinapalan ko nga lang instead na mag-isip ako ng way para magkaroon ako ng cash flow using my business. Yung mag-isip ka, mag-innovate ka ng pwede mong gawin. I-increase mo yung sales mo para magka-cash flow ka. Iba, minsan kasi napupunta tayo dun sa sinasabi nating tapal system. At habang tumatagal, para ka lang talagang nagtatrabaho para sa interest at wala nang natitira. At nakakapagod. O, ito pa. Siyempre, nung time pa na bago ako, daming mga suggestion, daming mga opinion. Ay, kino-compare ka sa pagnenegosyo ni ganito, dapat ito rin yung gawin mo, subukan mo. Minsan, parang dahil gusto mong i-please, ginagawa mo naman. Ikaw naman si tanga. Oops, sorry for the word. Ikaw naman, ginagawa mo din, no? Meron akong naalala na at that time, naalala ko yung lola ko dito. Dito kasi old house to dati. So, nung nagpatayo kami ng coffee shop, nakita ng lola ko na walang laman yung aking coffee shop kasi nga lang
coffee lang talaga yung intended. Ayun, bakit daw wala akong tinda na sardinas, mga asukal, tas alam mo yon, ang dami nilang sinasabi. And nagko-comment sila na to the point na wala ka daw alam sa negosyo. Ganun, yung mga sa una 'no, nakakaapekto sa una talaga, ayan. Pero dun tayo natututo, gano'n. So, ako naman, ang nagawa ko naman nagdagdag pa ako 'no. Yung coffee shop dinagdagan ko ng dry goods dati, ayan. So, yung nagse-serve kami ng coffee tapos, akala namin okey kasi kapag, mamimili yung mga nagko-coffee kasi may mga dry goods dati, mga damit, gano'n. Okey sa una pero hindi mo maiiwasan, yung kapital na di-divide. 'Pag, divided ang capital, hindi mo ma-full force yung sa negosyo. Kaya gano'n siguro, hindi hindi ko makita yung growth dati ng coffee shop. Alam mo yung pagod na pagod ka pero may mga sales ka namang nakikita pero bakit parang wala pa rin. So nakaka-stress talaga kapag nakikinig ka lahat sa sinasabi ng ibang tao at, para lang ma-please sila, eh, kailangan mong sundin. Yeah, at that time, I was losing myself and I said na it's about time to just think. Tama yung sinasabi nila na mind your own business. Huwag mo nang just mind your own, ganon. It came to a point na I realized, wait lang, this is not sustainable. I need to protect my peace or else mawawala lahat ang pinaghirapan ko. Para sa akin, ang peace of mind as an entrepreneur ay ito. Kahit may problema sa negosyo, excited ka pa rin na humanap ng solusyon. Kasi alam ko na kahit hindi ko nakokontrol lahat, meron pa rin akong magagawa or meron pa rin akong masosolve kahit isa. And ito pa, kahit may loans ako, kahit lubog ako sa utang, kahit marami akong loans, nagagawa ko pa ring matulog ng mahimbing. Kasi alam kong mababayaran ko sila at gagawa ko ng paraan para bayaran sila in a legal way. Yung hindi ka kinakain ng guilt o takot. Peace of mind is also learning to say no. Hindi na ako nagpi-please ng lahat. I keep only real relationships. And most of all, peace of mind is rooted in our faith, yung ating pananalig sa Diyos, na kahit mawala ang lahat, I know I can stand again because my faith never leaves me. Here are the mistakes and solution ang alam kong makaka-relate ang iba sa atin. Ang unang mistake, ito yung thinking that business equates success. Dito pala, it's not that you have to do everything. Actually, you need to focus on the essential things, not everything. Pangalawa, using loan as tapal system. Maganda ang loan, actually. We need to learn how to use it on our advantage. Isa sa na-realize ko on my business journey, effective yung pag-join sa mga cooperatives. You don't realize na they're actually teaching you how to be disciplined with regards to money. Akala ko nung una parang bakit yung nalo-loan ko lang is yung pera ko lang. Ayun yung tinatawag nilang share capital. Pero along the process, they're actually teaching me na I can borrow money and I could actually build discipline how to pay for it. Yun yung natutunan ko sa pag-join ng cooperatives. At the same time, yung kanilang interest rate hindi ganun kataas. And sa akin, ang loan, pwede ka naman talagang mag-loan. Gamitin mo talaga yung mga credit card basta alam mo kung paano gamitin. The good way is to start small and then you build your credit standing. Kasi pag hindi ka nagbayad, sinira mo yung credit standing mo, naka-record yan. So, it's better to start small. Kahit pa konti-konti, train yourself para idisiplina mo yung sarili mo na nag-loan ka tapos kaya mong bayaran. Tapos you move forward. Building a credit standing sa mga financial institution is a good way na makakatulong sa'yo sa yung project pagdating ng panahon. Sa ngayon na nagsisimula tayo, sa ngayon man na medyo maliit pa tayo, mag-loan tayo ayon sa ating capacity. Yun, para ma-maintain pa rin natin yung we are building our credit standing para pagdating ng araw na kailangan natin ng leverage para sa bigger projects, meron tayong pagkukunan. At yun ay ang utang. Pangatlo, trying to please everybody. Learn to say no. You cut off toxic relationships. And keep only real friends and partners. Kahit konti lang, basta totoo. Yan. So, ito yung mga practical tips na pwede natin gamitin para magkaroon tayo ng peace of mind sa ating negosyo. Matuto tayong umutang ng tama. Again,
Huwag kumuha ng loan kung hindi kaya. Kilalanin ang numbers mo at ang limitasyon mo. Actually, ang utang ay hindi kalaban. Ang kalaban ay yung umuutang na walang plano. Pangalawa, mag-set ng boundaries. Matutong magsabi ng hindi sa mga tao, kliyente, or opportunity na hindi tugma sa'yo. Hindi lahat ng yon maganda para sa'yo. Pangatlo, salain ang iyong circle. Piliin mo yung mga kasama na nagbibigay ng good energy, good vibes. Hindi yung nagdi-drain sa'yo. Number 4, magkaroon ng simpleng ritual. Exercise, walking, journaling, coffee moment. Ito yung mga ritual na nakakapag-reset ng isip kesa mag-scroll sa ating cellphone. Panglima, patuloy na magtanim. Anong itatanim? Mga skills, produkto, values sa pamilya. Lahat ng mga maliliit na punla or yung mga seeds, may bunga sa hinaharap. O di ba? Ang lalim. Start learning something today. You start doing something productive. Start growing. My belief is peace of mind is not a luxury. It's actually an asset. Kasi kung wala ka nun, kahit gaano kalaki ang iyong kita, lagi kang takot, lagi kang pagod, at lagi kang parang kulang. But with peace of mind, kahit may problema, may confidence ka para maghanap ng solusyon. Kahit may utang, nakakatulog ka pa rin ng mahimbing kasi you know how to handle them responsibly. Kahit maliit pa yung negosyo mo, may excitement ka kasi you are planting the seed for the future. The real enemy is not competition. Hindi rin kulang sa kapital. The real enemy is the stress, the noise, the self-doubts, and the toxic people that steal your peace of mind. Kung hindi mo mababantayan yan, ikaw mismo ang magiging downfall ng negosyo mo. If you've ever felt like giving up kasi marang bigat-bigat ng lahat, comment below and let's talk. Let's make this community not only share stories, mga struggles, but also share solutions. Remember this, peace of mind doesn't mean kawalan ng problema. It means na kahit may problema ka, kaya mong ngumiti, kaya mong mag-isip ng solusyon, kaya mong matulog ng mahimbing. Kasi alam mong may ginagawa ka. And as long as you're moving forward, you are winning. So if this message resonates with you, hit the like button, share this video to our fellow entrepreneurs, and of course, don't forget to subscribe. Dito sa Kahome Biz, real talk lang tayo. Because in the end, business success isn't just about profit. It's about building a life na may peace of mind.